Ano ba tong sasakyang to? Saan si Derek? Oh! Re-reviewin pa ba natin yan? Ay, re-review natin to. Oo, akala ko hiniram nyo dahil may outing tayo eh. Hindi. Okay, maglalabas tayo ng gamit sa office eh. Hindi, review na lang. Sayang naman yung content. Reviewin natin yan? O naman, Derek. Kailangan mo naman pil kotse. Wala tayong inatrasan. Sige na. Kahit umuulan. Sige na, review mo na. Ay, sige, review. Ha! Well, naalala ko pa, no, minsan, ilang beses na rin ako nabiktima ng tsuper o ng barker pag nagsasabing kasya pa ang isa. Siyempre ako, bilang wala naman trust issues, papasok lang ako ng jeep, knowing na may mauupuan pa ako. Pero pagpasok ko doon, parang tunnel vision eh, wala akong makita kung saan ako uupuan. Tapos bigla na lang magkakaroon ng puwang, yun na yung sign mo na doon ka uupo. Tapos pag upo ko, doon ko rin na-realize sa totoong kasya pa ang isa. Kasya pa pala ang isang pisngi ng puwet ko. Well, dito sa review natin sa sasakyan ngayon, hindi problema ang space. Kung space at space lang din naman ang hanap mo, mabibigay sa iyo yon ng sasakyan na to. And medyo iba yung review natin ngayon because we're not gonna feature the usual cars na lalabas natin sa Philcoche. Ang meron tayo ngayon ay isang light truck. At ang katabi ko ay ang all-new Isuzu Travis. This is Martin Aguilar, the content editor of philcoche.com. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and click that bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. Tapos if you wanna see the full specs and pricing of the Isuzu Travis at ng iba pang cars available in the local market, just go to philcoche.com's car guide section. Kotse ba? Philcoche na! Kotse ba? Philcoche na! Bago tayo mag-front exterior, konting overview muna. The Travis is Isuzu's entry into the light commercial vehicle segment. It is built in Indonesia and it is based on the Isuzu Traga. Tapos the Travis is designed as your business mobility partner, especially for the small and medium enterprises. In other words, itong Travis ay isang pangnegosyong sasakyan. Speaking of negosyo, it goes up against the likes of the Mitsubishi L300 and the Kia K2500 Karga. So dito tayo sa harap na. As you can see, wala nang paligoy-ligoy yung front exterior ni Isuzu Travis. Rektahan na, straight to the point. Walang masyadong borloloy. Meron siyang large halogen headlamps and then okay din yung pagkakalagay ng silver accent dito ni Isuzu para magkaroon ng unique appeal yung Travis, lalo na pag tinignan mo sa harap. And then placed dito sa middle is yung bold and proud Isuzu emblem, di ba? Para naman alam ng mga tao na Isuzu yung dala-dala mo. And then you also have the Travis logo here and then the Blue Power Euro 4, which is yung engine na nakakabit dito kay Travis. And yun nga, no, kabuuan, the Travis has a straightforward front exterior. Wala nang paligoy-ligoy pa, which is expected for cars like this. The Isuzu Travis comes with a 14-inch alloy wheels. Tapos meron siyang design na typical na makikita mo sa mga kotse gaya nito, which is expected na sa mga utilitarian vehicle. Sa harap, meron tayong ventilated disc, tapos sa likod, meron tayong drum brake. And note ko lang din, no, the Travis is offered in two body styles. One is the S and one is the L. S at L, hindi S at ano, basta yon. S stands for short wheelbase and L is for long wheelbase. And the one we have here right now is yung long wheelbase. Tapos pagdating naman sa bubuhatan, the Isuzu Travis can carry more than 1,600 worth of cargo. Kaya wala kang problema, pwede mo ilagay ang mga mararaming bagay dito sa loob ng Travis. Philip! Philip! Uy! Ba't parang nakapang beach attire ka? Hindi ba tayo magbe-beach? Kala ko ka-review lang. Hindi, ganito kasi yan eh. Ang Travis, hindi lang yan pan-negosyo, hindi lang yan pambarkada, hindi lang yan pang-sports, pang-pamilya rin yan. Kaya mo isama lahat, sama lahat-lahat, kahit ang pamilya mo pa. Wala iwan, kahit pamilya mo pa. Oh. Since the Isuzu Travis is a pang-negosyo vehicle, no, malaking bagay yung cargo space niya. Kaya naman nagdala kami ng maraming boxes dito to represent kung ilan yung maaari mong ilagay sa loob ng Isuzu Travis. So kayo na bahala kung anong gusto nyo imagine. Basta this is a standard box. So yeah, load natin yung isa. And ano lang, no, wala ito masyadong laman, konting cupcakes lang.
Tapos iabot natin dito sa pogi nating videographer na si Philip. There. Afternoon. So, di ba? So, di ba syempre pagka madali rin siya mag-load kasi hindi ganun kataas yung bed noong Isuzu Travis. So, when you're loading stuff, pwede mo naman siyang ibagsak dito, tapos may bed liner na rin siya. And what's good is that meron din siyang step board para kung gagamitin mo siyang pampasahero, madali makakahakbang yung sasakay sa likod. So, nakakailan na tayong box dyan, sir? 4 na yan, no? 4. Unahin ko na itong takamain na gitara, baka masira pa eh. Ito, sir, gitara muna. Yan. Tapos ito pa. And then, another thing to note is that yung opening ni Isuzu Travis is a swing type. No? Tapos malaki rin naman yung opening niya, which allows easy ingress and egress para sa tao or pagka magbababa ka ng mga cargo. Kaya ito, nakakarami na ta. Medyo mabigat to ah. Ano nilagay nyo dito? Kala ko walang laman. Kaya, sir. So, yun. And yun nga, no, the rear of the Isuzu Travis is not fancy, no? Kasi hindi naman niya kailangan kasi talaga maging fancy. Kasi pang negosyo nga siya at pang cargo loading nga siya. Kaya naman, what you see is what you get. Diba, sir? Okay ba? Okay ba tayo dyan? Ayan. Diba, ito. Ito, golf bag. Golf bag na maliit. So, di ba, dami na nating boxes na lagay. It's almost, I don't know, ilan na ba yan, sir? 1, 2, 3, 5, 5? Marami daw. So, it's more than 10 boxes, by the way. So, ito, ayun, hindi na ako nauto uli. Ayan. And then this one, ito, yung aming camera equipment. So, I guess, medyo, yun. Yan, sir, thank you. So nakita nyo naman, no, kaninang daming gamit dito, lahat yon nalagay namin without problem sa loob ni Isuzu Travis. That only shows the space that the Travis can offer to you. Maluwag siya at marami pang space actually. Pwede ka pa maglagay ng ibang mga bagay. And then, yun nga, if you want a negosyo car, the Isuzu Travis should be on your list. Aside from transporting cargo, pwede mo rin gamitin yung Isuzu Travis as a people hauler. In fact, kasya dito sa likod up to 16 individuals. Tapos sa harap, kasya hanggang 3. Aside from pang negosyo, yung Isuzu Travis is pwede rin kotse pang pamilya o yung pang excursion na sasakyan. Pwede rin itong mystery van nyo ng barkada nyo o ng tropa nyo. Gaya namin ngayon. Hindi nga namin alam kung nasan kami. Pero, hindi nyo naman siguro ko i-kidnapin, no? Patay. Stanley! Tignan ko lang yung mga k***uhan nyo ngayong episode. Mukhang tong episode na to eh. Yung ex ko sa venue. Nakasakay na ako ng Big Black nga, BBC. Malo pa sa Oh, nag-blip lang, nagbura na. Hindi ba pwedeng sensitive information? May pinag-uusapan lang ang Field Kotse Boys. For the full episodes, follow Shift Happens on Spotify. Click nyo lang yung link sa itaas or sa description sa ibaba. O, alam mo na, ba tayo nandito? Silipin natin yung engine. Siyempre, light truck na tayo ngayon eh, di ba? So, andito yung engine sa ilalim ng upuan. So, tara, buksan natin. O, nip. O, di ba? Para maganda tayuan. So, yun, no? Ayun, the Isuzu Travis is equipped with a 2.5-liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Sounds familiar ba? Well, yung engine na kasi na yun, yung naakabit dati sa Isuzu Crosswind. Nilagay siya dito ni Isuzu pero in-improve siya at Euro 4 compliant na rin siya. It delivers 77 horsepower and 176.5 Nm of torque. The engine is mated to a 5-speed manual and then yung power is sent to the rear wheels. Mapaba na nga to. May kabigatan. Bungay. Haha. So we're now driving the Isuzu Travis, no? And nga, gaya ng sabi namin kanina, it comes with a 5-speed manual transmission. And huwag ka mag-expect masyado dito sa interior ni Isuzu Travis. Why? Kasi utilitarian vehicle siya, no? So don't expect too much creature comforts dito sa loob. But you'll appreciate some of the features that the Travises offer to you. Like one is yung upuan niya. It has a soft cushion and meron din siyang adjustment. May recline at nakausod mo rin paharap at palikod, no? So para mas madali mong ma-adjust yung paa mo to reach the pedals better.
And then when it comes to steering naman, it has a nice steering feel. And then yung turning radius niya is wide, which is good kasi magagamit mo yun pagka kailangan mong maniobra. Most especially pag nasa masisikip kang lugar o nasa mga eskinita ka. Siyempre, pang delivery nga itong sasakyan na to di ba? And yung 5-speed manual niya is okay din naman. However, medyo matigas lang yung pagpasok ng gears. Which is okay na rin naman. That is expected kasi nga the Travis is a utilitarian vehicle. Tapos, yun nga, when it comes to the infotainment system naman, wala ka rin dapat masyadong i-expect na masyadong high-tech stuff dito sa sasakyan na to. Kasi nga, pang negosyo siya. Though, yung infotainment system niya comes with a USB port, which is good, kasi pwede mong saksakan ng yung MP3 para makapakinig ka pa din ng mga songs na trip mo. Tapos, meron din siyang aux-in. Kaya, aux, AUX in. Tapos, what I like isa dito sa Travis is that it has a high seating position kasi nasa ilalim mo yung gulong, pati yung engine. So what does that give you? It gives you a commanding view nung nasa harap mo. Tapos, sinamahan mo pa nitong windshield na panoramic yung datingan. So kitang-kita mo yung harap at walang obstruction, which helps kapag ka nagda-drive ka ng mga ganitong vehicles, para mas makita mo kung ano yung nasa harap mo. At first, medyo nanibago ako while driving the Travis kasi syempre, ganun naman talaga pag manual transmission yung drive mo Hahanapin mo kasi yung bite point noong clutch mo. So, this one comes with a high bite point. Medyo mataas yung bite point, which is okay lang naman. Tapos once nakuha mo siya, magiging okay na. And then while driving on the expressway, surprisingly, komportable, Komportable imaneho yung sasakyan na to Actually, ako nagulat kasi I was not expecting na ganun ako magiging kakomportable at ganun ko ma-enjoy yung drive ko. Kasi nga, because of the seats and how the steering wheel is designed. Tapos pagka-traffic or nasa stoplight, okay din yung design nitong steering wheel na to kasi pwede kang mag-lean ng ganito. So, medyo makaka-chill ka. Yun lang naman. Mga maliliit na bagay, pero ma-appreciate mo in the long run, lalo na kung pang-araw-araw mong gagamitin sa negosyo itong sasakyan na ito. The Isuzu Travis L is priced at 992,000 pesos. This car is an ideal business mover and it also has the capable tried and tested Isuzu diesel engine that can keep your business moving all the time. Tapos yun nga, it offers you a lot of space. Kaya pwede mong isakay kahit anong mga cargo na gusto mo. As long as kasya, di ba? Tapos it also has a spacious cargo space, para nga magagamit mo, masusulit mo sa iyong negosyo. And in case you're wondering, the Isuzu Travis got its name from wordplay ng transport, trading, at ng transcend. Tapos kinumbine with biz, which is short for business. Kaya pag kinumbine mo yung mga words na yun, nabuo ni Isuzu ang Travis. Di ba? Talagang pang negosyo. Again, this is Martin Aguilar, the content editor of philcoche.com. Paano ba yan? Kita-kits lang tayo sa next video. Tara, business! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!